Hello mga kaboom, kumusta? Ako to si JFG at today ngayong araw is mag-unbox tayo ng Android tablet. Specifically, ang i-unbox natin today is itong Oppo Pad SE. Sa mga nakakita na ng specs nitong tablet na to, alam ko may iba't ibang opinion kayo and yun yung pag-uusapan natin sa video na to. So first of all, yung size ng tablet compared sa mga ibang nilo-launch ngayon na mga tablets na paliit ng paliit. Itong Oppo Pad SE, saktong-sakto yung size niya for a tablet which is 11.0 inches. Kasama din dito sa box USB Type-A to Type-C na cable, SIM ejector tool, and documentations. So that's pretty much it mga kaboom, no? Akala ko noong una meron pa siyang nandito sa likod niya pero yan na talaga yung mga kasama sa kanya. So wala siyang case na kasama, no? So yung dumating sa akin ay color silver. Pero pag sinerge ko siya sa ibang bansa, meron ding color blue. Pero I think dito sa atin sa Pilipinas, color silver lang. So pinakaunang napansin ko talaga dito ay yung rear camera niya. So nandito siya sa gitna and may pagkalakihan ng konti. Same dito sa front screen natin, yung camera module niya ay nandito din sa gitna. So meaning ginawa to talaga ni Oppo for work from home and at the same time for online classes, I think. So ngayon na nakita ko yung design niya and nasilip ko na rin actually yung specs niya. So sa tingin ko ginawa talaga to for productivity usage, not for heavy gaming. Pero bago natin pag-usapan yung specs niya, silipin muna natin yung build and buttons niya. So meron siyang aluminum frame, aluminum back, and glass front. Hindi nakalagay specifically kung anong type of glass yung nilagay dito sa harap niya. Pero sa tingin ko hindi siya Gorilla Glass kundi normal glass lang. So dito sa taas meron tayong dalawang speaker grill, SIM card tray, and power button. So yes guys, meron siyang SIM card tray pero meron ding Wi-Fi only na option. Sa right side naman meron tayong volume rockers and microphone. Sa baba meron tayong dalawang speaker grill ulit, microphone, and USB Type-C port. Yung left side naman niya walang kahit anong nakalagay. And to make sure lang, sinubukan ko na rin yung SIM card tray niya kasi may mga ibang tablets na may SIM card tray pero hindi naman gumagana yung isasalpak natin. Ito yung tsura ng SIM card tray niya. So sa tingin ko may variant sa ibang bansa, hindi globally, na may micro SD card and may option siguro na dual SIM pero itong nasa atin single nano SIM card lang yung pwedeng ilagay. So supported niya hanggang Wi-Fi 5 and normally sa ibang devices ko umaabot ng 300 Mbps yung nare-reach and so far na-reach din naman siya nitong Oppo Pad SE. Pero pagdating sa data connection, medyo iba yung usapan since itong Oppo Pad SE supported lang niya hanggang 4G or LTE, wala pa siyang 5G. Ito yung isang factor na possible mong pag-isipan pag bibilin mo to, lalo na kung gusto mo yung future-proof ready na device. So dito sa Oppo Pad SE, ang na-reach lang natin na download speed is 14.7 Mbps, then upload speed na nasa around 4.33 lang. Na supposedly, pag naka 5G device ako, aabot dapat ng around close to 90 Mbps yung download speed and around 20 plus yung ating upload speed. Pero at the end of the day, sa gantong price point, konti lang naman yung options mo pag gusto mo bumili ng tablet na may SIM card. Ngayon, bago tayo tumuloy sa specs, gusto ko lang malaman nyo guys na yung video na to is sponsored ng Oppo. So thank you Oppo. Pero dahil sa reason na yon, hindi magiging opinionated yung video na to, pero rather magiging product showcase siya. So once pinag-usapan na natin yung ibang bagay katulad ng specs, display, performance, benchmark, and other features pa, gusto ko marinig yung opinions nyo down below. So pag-usapan na natin yung specs, so meron tayo ditong processor na MediaTek Helio G100, meron tayong battery capacity na 9,340 mAh, meron tayong RAM na 4GB and additional 4GB na RAM expansion. Meron tayong 5 megapixel na front and rear camera and may option din dito for a performance booster na medyo similar sa mga game boosters. Pagdating naman sa display, meron tayong 11 inches na merong 1200 by 1920 pixels na resolution, na merong IPS LCD display na capable ng hanggang 500 nits na peak brightness. Meron din tayo ditong maximum na 90Hz na refresh rate na para sa akin pinakamagagamit nyo siya sa social media since naka G100 yung ating processor. May option din kayo dito para timplahin yung kanyang color profile, pwedeng warm, pwedeng cold, pwedeng custom. Meron din siya ditong option for eye comfort, so maganda to for eye protection. So binabawasan niya yung mga blue light and ginagawa niyang mas warmer tone para hindi siya masakit sa mata lalo pag gabi na. And meron din siyang flicker-free certifications from TÜV Rheinland. And kagaya ng sinabi ko kanina, meron tayong 9,340 mAh na battery capacity,
na capable ng 33 watts na charging speed. And based kay Oppo, pwede ka daw dito manood ng YouTube ng 11 hours straight. Now para sa akin, pinakaginagamit ko siya sa loob ng 1 week for media consumptions since may pagkalakihan naman yung display niya compared sa iba kong ginagamit and okay din yung speaker quality niya. So ito, pakinggan nyo na lang. Ngayon pagdating sa performance, sa latest version ng Antutu, nakakuha tayo ng 417,000 points na may CPU score na 126,000 and GPU score na 67,000. Pagdating naman sa 3D Mark, meron tayong best loop score na 377 and lowest loop score na 367. Giving us a 97.4% stability. Supported din niya ang multi-touch, so ibig sabihin pwede kayo maglaro dito ng mga rhythm games, lalo na kung mahilig ka maglaro ng sabay-sabay yung daliri mo, or pwede rin sa mga FPS games, lalo na pag 4 or 5 fingers yung ginagamit nyo. Ngayon pagdating sa gaming, no, konti lang yung gawin nating example since hindi naman to marketed as a gaming tablet, pero kahit pa paano capable naman siya. So ito yung mga settings na ginawa ko dito sa Mobile Legends, and so far sa early part ng game, nakakaabot naman tayo ng 60 FPS. And pagdating naman sa Clash, good pa rin naman siya, umaabot pa rin tayo ng 60 FPS. As of now, yan yung pinaka-maximum na kaya ng game dito sa settings ng Oppo Pad SE. And kung gusto mo maglaro sa malaking screen na may stable FPS at MOBA game talaga yung pinaka main games nyo, okay na rin naman tong tablet na to. Pero pag FPS yung main game mo, sad to say, I think wala siyang gyroscope. So meron siya accelerometer support, pero hindi siya as accurate ng gyroscope. So mapapansin nyo dito sa Call of Duty Mobile, may pagka-delay siya. Pagdating naman sa settings, meron tayong up to medium graphic quality and up to high frame rate. Pero for best results, I suggest ilagay nyo na lang yung graphic quality to low and yung frame rate, yun yung hayaan nyo sa high. Sa ganitong settings, umaabot na tayo ng 60 FPS, pero of course, syempre may pagkabigatan to ng konti para sa mga low-end and budget devices. May mga times na nagda-drop tayo ng 30 or 40 FPS. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina, hindi talaga siya marketed as a gaming tablet, so hindi yun yung pinaka-purpose niya. Possible, pero hindi yun yung pinaka-purpose. Pinaka-magagamit siya for workloads and online studies. Since may pagkalakihan naman yung screen niya and very capable siya for multitasking, like habang nag-YouTube, pwede kang mag-Facebook, pwede rin habang nag-YouTube, pwede kang mag-browse sa Netflix, then pwede mo pang i-floating window yung Facebook. I mean, sigurado naman ako hindi ito yung gagawin mo kasi hindi ka naman pwedeng manood ng sabay, pero like for example, Google Sheets, tapos may chine-check ka sa Google Chrome or sa Facebook, sa ganong type of multitasking, magagamit nyo to. Ngayon, pag-usapan naman natin yung presyo niya. Currently, nagkakahalaga siya ng around 9,000 to 12,000 depending kung makukuha nyo siya ng may promo or kung ng SRP. Ngayon, para sa inyo guys, sulit ba itong Poco Pad SE? Gusto ko makita yung thoughts nyo sa comment section para pag-usapan naman natin.